Hi guys, good afternoon. Ay, good morning, sorry. Good morning pala sa inyong lahat dyan. And I'm here again, Mami Ria Palma Rogas on my YouTube channel, Sagro Air and Rogas Palma Ria channel. And wanted to share something about our God na nabasa ko kanina sa awit, sa Psalms 14 and Psalms 53, awit 14 and awit 53 sa Old Testament ng Biblia na tungkol sa kasamaan ng tao. And nananalangin ang anak ng Diyos, ang isang Kristiyano, na mawala na itong kasamaan ng tao. And ang pagkatingin nila sa Diyos na parang wala lang. Sana mawala na ito, guys. Sana bumukal na yung totoong pag-ibig at pananampalataya ng tao sa Diyos. Okay? So, basahin natin ang kasamaan ng tao sa awit 14. Wala namang Diyos, sabi ng hangal. Ito ang palagi nilang katuwiran, kaya naman ngayon ang kanilang buhay kakilakilabot at kasuklam-suklam. Masasamang gaway kanilang libangan, wala nang matuwid, wala na isa man. Ang Diyos na si Yahweh mula sa itaas, tao'y minamasdan at sinisiyasat. Meron pa kaya sa sang maliwanag na mga matinong sa kanya'y hahanap. Sa wari wala na, sumama ng lahat, wala nang natirang ang gawa ay tumpak. Ang tanong ng Diyos, di ba nila alam, itong masasama, lahat na ba'y mangmang? Itong aking bayay pinagnanakawan at akong si Yahweh, ayaw dalanginan. Darating ang araw sila'y masisindak, pag nakita nila yaong mga tapat. Nakapanig pala ng ay Diyos na mataas, palagi na lamang nilang nililibak. Ang mga mithiin niyong kulang palad, sapagkat kay Yahweh nagtitiwalang ganap. Hallelujah! Ang minimithi ko sa aking dalangin, magbuhat sa Sion, sana ay dumating ang tagapagligtas ng bayang Israel, kung ang iyong bayay muling paunlarin. Sa kasaganaan ay panumbalikin, maghahari, galak sa puso't damdamin. So, yun ang mangyayari kung manunumbalik ang mga tao sa Diyos. So, mamahalin uli nila ang Diyos tulad nung nangyari sa kay Adan at Eva ng unang panahon. So, ang kasamaan ng tao sa awit 53, verse 1, ganito. Yaong sinasabi nitong mga hangal, walang saysayan Diyos. Wala nang matuwid, lahat ng gawain nila'y pawang buktot. Magmula sa langit, ang Diyos nagmamasid sa kanyang nilalang. Kung mayroong marunong at tapat sa kanya na nananambahan, ngunit kahit isa, ni isang mabuti ay walang nakita. Lahat ay lumayo at naging masama, lahat sa kanila. Ang tanong ng Diyos, di ba nila alam sila ba ay mangmang, ayaw manalangin at ang bayan ko'y pinagnanakawan? Subalit darating ang di pa nadaranas nilang pagkatakot, pagkat ang kalansay ng mga kaaway ikakalat ng Diyos. Sila itatakwil, lulupigin niya ng lubos na lubos. Ang aking dalangin, dumating sa Israel yaong pagliligtas. Hallelujah! Sa tulong ng Diyos, kung ang bayan niya ay muling umunlad, ang angka ni Jacob, bayan ng Israel, lubos na magalak. Hallelujah! So guys, kung mayroong isamang taong matiwid, matino, ito ang kanyang dalangin. According to awit 55 verse 17, ang mga taghoy ko at mga hinaing, sa bawat sandali sa kanya'y darating, at ang aking tinig ay kanyang diringgin. So nananalangin ng isang taong matuwid sa Diyos. So alam niya na siya'y anak ng Diyos at diringgin ng Diyos ang lahat ng panalangin niya. Hallelujah! So guys, ito rin ang dalangin ko sa aming mga kababayan ngayon. Sana makilala nila ang Panginoong Diyos. Sana matuto silang manampalataya at gawin ang tama. Because napansin ko sa mga tao dito sa amin, hindi nila ginagawa yung tama. So sa sarili nila, naniniwala sila na may Diyos, naniniwala sila sa utos ng Diyos, pero hindi nila ginagawa. Yun! Sabi nila, hindi namin kayang gawin. So mali yun, guys. We can do all things through Christ who strengthens us. Diba? So, wala kasi silang Holy Spirit na nagpumapatnuboy sa kanila araw-araw na gagawin ang lahat ng bagay na gusto ng Diyos. Wala sila nun.
So, hindi nila kayang gawin ang mga bagay na pinagagawa ng Diyos sa atin. So guys, kayong mga kabataan na nakikinig, kung sakaling nalalaman nyo na mali yung ginagawa nyo, so wag nyo nang gawin. Kunyari, naiinggit kayo, nagsiselos, nakakaramdam ng pagkapuot, pagkagalit. So pili nyo na, patayin nyo na mga pakiramdam na ito sa loob nyo. Cause, hindi ito maganda and walang magagawa maganda sa buhay natin. And, umuusbong pa lang siya, susupilin nyo na, papatayin nyo na. And guys, sana sa darating na Christmas, malaman nyo kung ano ang ibig sabihin ng Pasko. So guys, susuportahan ko kayo ng mga chunks of wisdom from above para tungkol sa Pasko and sa Christmas na darating. And malalaman nyo kung ano talaga ito. Napakamakabuluhan and magagamit mo sa buhay mo ang ibig sabihin ng Pasko at Christmas. And araw-araw nakikipaglaban ng dyablo, ang Diyos, ang anghel ng Diyos para sa ating mga anak ng Diyos, para hindi tayo malupig ni Satanas sa mga pagkakataong binibigyan niya tayo ng tukso, ng temptasyon, hindi tayo bibigay. So, yung mga taong walang Holy Spirit, bumibigay sila cause wala silang patnubay at gabay na Holy Spirit sa loob ng katawan nila. As a temple of the Holy Spirit, yung katawan natin, hindi sila ganon. So, madali silang naigugupo ng kaaway sa lahat ng bagay na tukso ni Satanas. So, lagi tayong overcomer. Hallelujah! Lagi tayong tagumpay sa lahat ng bagay na pinagagawa ng Diyos sa atin. And hindi nakakapanaig sa Satanas ang demonyo para masira ang buhay natin dito sa mundong ito. Okay, guys? So, that's it. And marami pa akong babasahin sa inyo about sa awit, sa Biblia, tungkol sa mga bagay na pinararating ng Diyos sa atin para magamit natin araw-araw sa buhay. And hindi lang ito head knowledge o sa utak lang na tumitimo, kundi sa puso at ginagawa natin sa buhay natin. Sinasapamuhay natin. And kung hindi, kawawa tayo. Wala tayong panlaban sa mga darts and sa mga darts of Satan. Sa mga, tawag dyan, yung patibong. Sa mga pana ni Satanas para sa ating buhay. So, talunan tayo in the end. So, malulungkot tayo. And, mararamdaman natin na hindi pala tayo minamahal ng Diyos. Well, guys, mali yun. Mahal tayo ng Diyos, kaso hindi natin sinusunod ang Diyos. So, sinusunod natin yung sarili natin, yung mga sarili nating kagustuhan, lust of the flesh, lust of the eyes, lust of the mouth, mga kagustuhan natin. Kunyari, pipili tayo ng pagkain. Ang gugustuhin natin yung mahal. Para tinuro natin sa tao na mas maganda ang mahal na pagkain. No. Mas maayos kainin ang pagkain. Bigay ng Diyos, mahal man o hindi. Hallelujah! Nabibless ako sa sinasabi ko. Thank you, Lord. And, basta gabay ng Diyos ang gabay natin sa araw-araw. Sa lahat ng pagpili natin, sa mga bibili natin, sa pagkikitungo natin sa mga mahal natin sa buhay, sa pamilya natin. Laging kasama ang Diyos sa lahat ng gagawin natin araw-araw. Sigurado, laging tama ang gagawin natin. And hindi tayo magsisisi. Hindi tayo makikipagsisi sa bandang huli. Because ginagabayan tayo ng Diyos. Hallelujah! And marami pa akong sasabihin sa inyo, guys, sa next time. So, eto muna ngayon. So, this is Mami Ria Palmarogas, wishing you the best in life. Mwah! And Happy Christmas, everyone! Season's greetings for all of us. Happy Yuletide season and October na. So, malapit na October, November, December. So, 3 months na lang. 2 months from now. Magki-Christmas na and hindi natin tinatangkilik yung mga worldly Christmas celebration, pero nakikiselebrate tayo dahil kapanganakan yun ng ating Diyos, ang Panginoong Jesus sa mundong ito. Okay? Kung ano ang nagawa niya sa tao at sa mga creation ng Diyos sa mundong ito nung siya ay dumating. Okay? Nagagamit natin yun araw-araw sa buhay natin. Okay, guys? Kung ano man yung tinuturo niya sa ating lahat. Okay, guys? So, that's it for now.
Bye everyone! Till next time! God bless everyone! Bye! Mwah.